So, sabi niya, mabuhay ang Pilipinas and mabuhay ang Pilipino. So, again, he wants to extend his gratitude to all of you here, and sabi niya that he's willing to make that sacrifice. So, Yung sacrifice will not be. We will extend our gratitude. Ang Congress, dapat po nakaka-explain, nakakapagpaliwanag naman po ang mga tinatanong. Kasi, pag tinanong kunyari siya ng, gusto mo bang makulong? No. Nalilihis dun sa pag-uusig. Kaya, dapat rule of law. USB pa nga lang pinakita ko, umatras na si Comelec eh. USB pa lang pinakita ko, umatras na. Pero may laman yung USB, hindi yung black. So, sigurado ang daya ni George Garcia. Kaya nga eh, sinuspindi yung account ko for 180 days. That is before the election and after the election para hindi talaga ako makapagsalita sa inyo. Kaya katawag, George, kaya putang ina mo talaga. Dadagan ang Balita News Update. Dadagan Balita. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin. Nakapag-anin na tayo. So, yung it's just hindi They say milyonaryo, sama-sama tayo. Babago mo. Milyonaryo. Dadagan Balita. Alright, magandang buhay mga kabaitaan, magandang buhay talaga at nagbabalik na naman ho tayo para naman ho sa panibago, presko, komprehensibo na mga balitaan, impormasyon at komento reaksyon mga kabalitaan dito lamang ho sa inyong munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video. At again, pasasalamatan ho natin ng 56,395 subscribers. Umatras ng konti, pero importante, marami pa rin ang tumutok dito sa ating munting bahay. Matsalam ho sa inyong lahat. Sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. And then of course mga kabitaan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo. At the same time, pindutin ang notification bell para ho kayo laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Para ho kayo makatulong sa inyong lingkod. Ito lamang po ang pakiusap natin sa inyo. Huwag nyo na pong skip yung ads ang inyong mapapanood. Para mas mapanood ng karamihan mga Pilipino sa amang lupalop nating mundo abroad, kailangan ho buhusan ng maraming likes at komento. And then, i-share nyo po ito mga kabalitaan para ho tayo ay makatulong sa ating mga kababayan na uhaw sa mga impormasyon kaganapan sa ating lipunan. At ngayon naman po ay ating ipapakita sa inyo, ilalahad na naman ho natin sa inyo mga kabaitaan. Ngayon naman ho, ating ipapakita sa inyo at ilalahad ngayon yung mga presko pang mga impormasyon. Derek ho dyan sa the Netherlands, sa The Hague mga kabaitaan. So dito sinabi nila, masaya si Tatay Digong Duterte dahil sa mga balitang iyang kanya natanggap po mula sa labas. Dahil hindi niya ho sukat akalain na meron pang mga, lalo na dyan sa The Hague, na talagang nilabel na ho yung tambayan ng ating mga kababayan dyan sa harap mismo ng detention facility ng ICC na kung saan ay tinawag na ho itong Duterte Park mga kabalitaan. Alright, ang galing no? Galing na galing, pero gusto na ho ng mga pulis dyan, Dutch police mga kabalitaan, na makakauwi na si Tatay Digong Duterte. Alamin niyo po kung bakit na gusto rin nilang papauwiin si Tatay Digong Duterte. Maya-maya ipapakita ho natin sa inyo. And then, sa ulitin ko po, sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo kabalita. Dadagan Balita. So, heto na po, hindi natin patatagalin pa. At ating pakikinggan lamang ho ang naging pahayag. At itong video na to siguro tapos na ho silang kalalabas lang ho nila dyan sa detention facility ni Tatay Digong Duterte ang mag-inang Kiri at Hanilet mga kabalitaan. Napakasaya daw ni Tatay Digong Duterte nung ibinalita niya ni Kitty
kung anong mga kaganapan mga kabalitaan. Meron ba siyang message, ma'am, sa mga kababata? Okay. So, sabi niya, mabuhay ang Pilipinas and mabuhay ang Pilipino. So, again, he wants to extend his gratitude to all of you here, and sabi niya that he's willing to make that sacrifice. So, Sacrifice will not be. We will extend our gratitude. Alam niyo po, napakasarap pakinggan ho, no, na pag si Tatay Digong ang magsasalita at magsasabi na he's willing to sacrifice para ho sa lahat ng kababayang Pilipino. Dahil siya lang po talaga ang nakikita nating politiko na totoo talaga ang kanyang pagmamahal sa ating inang bayan at sa ating mamamayang Pilipino kabalitaan. Keep healthy. Yes, ma'am. thank you. We Thank you. talaga. take note of his sacrifice for This this. is the sacrifice for all of you to know what's really happening. Yeah. He sacrificed more than us. Yeah. Kita inay mong papasalamat. I will, ma'am. Exactly. You know, he's very happy to know na you're still here outside. Hanggang sa dulo. Every time you visit, he thinks na no one's outside anymore. But I do assure him that no, there's still people outside. And I told him na medyo madami kayo. I told him that Ayaw kasi. Ma'am, unsa yung reaction ni former President, ma'am, na gilabel na siya na Duterte Park? Nakatawa siya. Siya ka ng sa gawas, big pangalan nila Duterte pa. Tapos ako giingnan na every time na there are gatherings here outside. Sarap pakinggan. Di ba, ginasabihan niya ang mga pulis na we want our president home. Yung mga pulis, we also want him home. Yeah. Exactly. That is true, ma'am. Iyon gid ang police bitaw ana. Iyon gid sila. Ganun agad, balita. So, nakakatawa ho yung statement or naging pahayag ho ni Tatay Digong Duterte through channel ho ni Ma'am Hanilet na ano ho, no, natutuwa raw siya dahil nga sa Duterte Park nilabel na ho yung area diyan. At kaya pala gusto nang papauwi ng Dutch police itong si Tatay Digong Duterte dahil kung sa Bisaya pa nasa muka na mga kabalitaan. Ano na parang hindi kasi nila, ang nakakaganda kasi sa dahig, kahit na andyan ho sila, binibigyan ho sila ng permit. Kaya po minsan kapag tipon-tipon ho sila dyan, kahit ilan lang sila, andyan pinagbibigyan, no? Yun nakaganda ho. At masaya rin ho nating, at masaya rin ho tayo na napapanood at napapakinggan natin na si Tatay Digong ay kwela pa rin mga kabalitaan. Pero yung Dutch police, gusto na nilang papawin si Tatay Digong Duterte kasi na ano na sila parang ano na na-disturbo na dyan mga kabalitaan. Pero ito rin isang balita mga kabalitaan. Sana wag kayong magulat. Dahil, di ba sabi ni Tatay Digong Duterte ay mas susubukan niyang siguro kung ikulong siya sa ICC, okay na lang daw sa kanya. Dahil nga maganda daw yung kulungan. Ay nako, si Tatay Digong ay hindi uuwi ng bansa mga kabalitaan. Hindi na ho uuwi ng bansa mga kabalitaan. So sana wag kayong malungkot at wag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil kung makikita yung video ito mga kabalitaan, kung kayo naman siguro sa kanyang lugar ay hindi na ho kayo uuwi ng bansa. Ito po, papasilip muna natin, wala ho itong kanta, baka ho tayo ma-strike. Ito na lang po, yung video na lang ho mga kabaitaan. Yun o. Yun. Yun ho yung ICC detention facility. Diba? Kompleto Ricardo. Mag-ehersisyo, maglaro ka, naandyan, may computer. Fully di ba may gym? Sino bang ikaw siguro makukulong? Gusto mo siguro kunyari dadalhin ka ng ICC tapos ikukulong ka, yun pala yung detention facility ho nila. Hindi po ba kayo hindi ba kayo titira muna pansamantagal mga kabalitaan? Libre kayong pagkain at ikaw lang solo sa isang detention facility sa kwarto mo. So walang rehas ho mga kabalitaan, walang rehas ho na makikita ho rito. Parang parang nag-board ka lang, nagbakasyon ka lang, nag-rent ka lang ng Tapos, ayun, ito yung makikita mo.
Siguro si Tatay Digong, ewan ko lang kung uuwi ba. Siguro uuwi yun si Tatay Digong. Anyway, pinapakita ko lang ho sa inyo kung gaano kaganda ho yung kanilang facility dyan, detention facility. Kasi nga, kung yung iba nga na siguro, kung maraming galit siguro kay Tatay Digong Duterte at hindi na ho siya welcome sa ating bansa dahil taong bayan na hong nagagalit sa kanya, kunwari lang ho, ay siguro, sasabihin na lang siguro ni Tatay Diggs na, dito na lang ako titira. Total, hindi na ako mahal ng taong bayan. Wala nang naniniwala sa akin. Dito na lang ako hanggang matapos yung buhay ko. Napakaganda, oh. Di ba? O, saglit lang. May pumasok iba, mga kabitan. Okay, iba na to. Alright. So, yun po. Pinapakita ko lang po sa inyo dito, mga kabitan. Anyways, papakinggan na naman ho natin itong si Attorney Guanzon dahil ay sinaway niya ho yung hearing ng House of Representatives sa TRICOM, mga kabalitaan. Sinaway niya ho dito kasi hindi ho korte, hindi hukuman yung House of Representatives. Kailangan daw pag mangimbita kayo ng resource person, huwag niyong pasagutin ng yes or no lang. Tuloy, napahiya yung ating bansa sa dalawang puti, si Lolo Meta, mga kabalitaan. Wala ho silang napala. Talagang nanindigan ho, mga kabalitaan, itong dalawang puti. Kung iba pa siguro to, yun, wala na. Na-cite in contempt na, mga kabalitaan. Di ba? At ngayon naman po, ito yung nagiging komento at nasaway niya ho ito ni Attorney Guanzon ang nangyari sa nitong katatapos na pagdinig lang, mga kabalitaan. Panoorin niyo po dito. Comment lang tayo dun sa hearing ng TRICOM, Quadcom, dun sa House of Representatives. Ang napaka-interesting dun ng mga tanungan, yung sa mga puti na representatives ng Meta, yung mga nakabarong doon na mga puti na lalaki. Sanay na sanay yung mga yun sa mga inquiry doon sa kanila, sa Amerika. Kaya yung mga sagot, pinag-iisipan. Ang rules kasi dyan sa House of Reps, hindi na nakaklaro kung pwede ba yung cross-examination question, yung answer with a yes or no. Kahit sa court po, pwede mo ka pong mag-yes or no, pero may redirect, may explain mo. Ayon po naman sa Supreme Court decision, sa inquiry in Congress, dapat po nakaka-explain, nakakapagpaliwanag naman po ang mga tinatanong. Kasi pag tinanong kunyari siya ng, gusto mo bang makulong? No. Gusto mo bang tawagin kang tanga? No. Ano ba yan? Ano ba yan? Parang I expected more, expected more. At sige na, kung kapwa natin Pilipino, ganun din tayo magtanong, dapat ganun din tayo magtanong sa mga puti. Tama naman po. Kaya dapat po talaga binibigyan ng opportunity to explain, na magpaliwanag ng mga sagot. Hindi naman po yung answer with a yes or no. Sa court lang po yun. Kahit po sa court, meron pong redirect na right na pwede siyang tanungin uli ng abogado niya, bakit mo sinabing no? O bakit mo sinabing yes? Nawindang yung mga afam. Yung kalbo parang tumubo yung buhok niya eh. Nakikita ko parang tumutubo yung buhok niya. Pero hindi ka tawa-tawa. Hindi ka tawa-tawa na ang mga inquiry in aid of legislation po ay tila nalilihis dun sa pag-uusig. Kaya dapat po rule of law. Dapat po sundin natin yung mga constitutional rights ng tinatawag ng Congress. At hindi naman po sila guilty dahil nag-appear sila dyan. Hindi po ba? Hindi po yun ang conclusion. Saka hindi po
ang Congress husgado. Yan po ay legislative body. Ang ginagawa po nila yan para baka naman may makontribute kayo sa paggawa ng batas to regulate. Sinasabi nga po, in a long line of jurisprudence dito at sa Amerika, yung freedom of speech and the press po, and freedom of expression. Pag gusto ng Estado o gobyerno na i-regulate yan, magpasa ng batas ng kung ano-ano, sa pag-regulate yan, ay mag-ingat po sila. Dahil yan po ay dapat sinusuri din, ginagamit ang strict scrutiny test, diba? O kaya dito sa Pilipinas, ang clear and present danger rule. Clear and present danger rule. Attorney Guanzon po, T3PWD Party List, number 8 sa balota. Alright, parang napasama pa yung party list ni ano dito ha? Na-promote pa. Pero magaling din to si Attorney Guanzon, mga kabitan. Galit din to kay Tamba dahil hindi mo siya pinaupo dahil siya po yung first nominee yata ng P3PWD at nanalo ho, nagkaroon ho ng seat dyan sa Kamara. Ayaw siya po na papaupuin ni Tamba. Kaya inis ho siya dito at parang nasa Korte Suprema na yata itong petition nito. So ngayon naman po, ito yung pinaka-highlights natin sa ating usapin ho ngayon. Dahil napapansin nyo po yung nitong katatapos na pagdinig, mga kabaitan, ay parang hindi ko alam, no show yata si no show yata dito, mga kabaitan, itong si George Garcia at itong si Attorney Glenn Chong ay talagang naka-full battle gear, mga kabalitan. Ang ibig po nating sabihin, kumpleto ho siya sa bala. Kaya siguro nung napansin siguro yung George Garcia, ay iba yung sumipot. Or nandun na siguro, baka hindi lang muna pumasok, pasilip-silip. Nung nakita siguro itong si iba yung nakaupo sa pwesto ng COMELEC, diyan, mga kabalitan, sa TRICOM hearing. Patakin niyo po, ang dami niyang USB, parang 6 o 8 yatang USB yun kasi yun po yung kanyang ebidensya na yung dayaan sa COMELEC ay hindi ho malabong mangyari, mga kabalitaan. At saka ilang pahina yung napakakapal ho ng mga papel, yung bit-bit na doon, mga kabalitaan, sa loob. At tinihintay niya talaga si George Garcia para magkaalaman na abogado sa abogado, mga kabalitaan. Ito po, panoorin natin. Ito, supalpal ho dito si Garcia at talagang palaban ho ito si Attorney Glenn Chong, kabalitaan. Actually, lumagpas na ako Kasi di ba doon sa kabilang side na pauwi ko. So, umikot na ulit ako, bumalik ko rito. Salamat, sir. Sa may ganito. And gusto ko magpasalamat sa inyo for protecting us, for showing your support sa amin. Alam ko na ang issue ko dapat ay election fraud. Yung pandaraya sa ating halalan. Nakita ko doon, nandun ang spokesperson ng COMELEC. So alam ko pinaghandaan. Nandun ang COMELEC. Siyempre, pagkatapat kami, nilatag ko kagad sa harap ang 6 na USB. May dala pa akong tatlong envelope na nakakapal plus isang pula. So pinakita ko sa kanila, ready ako. Hindi fake news ang pandaraya sa halalan. Exactly. At doon, napag-alaman ko, di ba, ang sabi, dito ko na lang sasabihin sa inyo, wala na kasi akong social media Ginorgor na yung account ko Yun lang. Pero anyway, babalik na lang ako. So, sa inyo na muna. Nung nandun yung Meta, di ba, nandun yung dalawang opisyal ng Meta? Oo nga. Yung isa pa ulit-ulit na sinasabi, COMELEC. So, alam ko na, ang nagpagurgor sa akin ng COMELEC, si George Garcia yan. Now, ikaw, George, makinig ka. May pinangako ako kay Lisa. Yan. Kay Lisa Marcos.
At dadalhin ko yan sa huling hantungan ko for as long as hindi ibabayulit ni Lisa Marcos. Isa doon, yung Facebook account ko. Pag tinanggal ni Lisa Marcos yung Facebook account ko, ilalabas ko yung manipulasyon sa Korte Suprema. Dahil tinanggal mo, ilalabas ko yun. I'll give you 3 days. Pag hindi mo pinalik ng 3 araw, by Friday, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol kay Lisa Marcos. Sa Pandaraya, hindi, Pandaraya sa Korte Suprema. George Garcia, 3 araw until Friday. Pag hindi mo pinalik yan, ang Facebook account ko, susulatin ko na actually ngayong gabi ang affidavit ko. I-release ko yan by Friday at the close of business hours alas 5 ng hapon. Pag hindi na balik ang account ko, ikaw mayayari kay Lisa Marcos. Attorney, Kakagulat. po ay may mga natagpo ang parapernalya sa Davao. Ano po masasabi niyo po sa mga parapernalya na nasa isang bahay lamang? Alam niyo po, no, parang naintriga na rin ako dito sa sinasabi ni Attorney Glenn Chong. Ano kaya yung laman ng magiging laman ng affidavit dito? Ano ba ngayon? Oh, 'di ba? Biyernes, 3 araw lang, Biyernes. Magbi-Biyernes na tapos wala na. Delikado, may pasabog si Glenn Chong pala dito laban kay Lisa at si George. Naku po. Manda na kayo diyan sa Comelec kasi gigigirahin kayo gigirahin. Kasi gigirahin kayo. Gigirahin. Naku, manda kayo dyan sa Comelec, ha? Gyera na to. Ika nga. Talagang may pasabog to si Attorney Glenn Chong, mga kabaitan. Tuloy natin dito kasi parang maganda yung usapin dito. Comment po yun. Alam nyo, pag dinala yung parapiranya ng eleksyon sa bahay, ang papasok sa isipan ko, yung 65 Picos machine na nandun sa bahay ng Smartmatic technician sa Antipolo noong 2010, natandaan ninyo? Yes, sir. Doon sa bahay niya, 65 Picos machines yun. Na pagdating ng nag-inspeksyon, mainit pa mga makina, ibig sabihin ginamit. Katapusan na the next day na to ng eleksyon, ha. So, yun ang pumapasok sa isipan ko. Hindi po na ako nagsasalita tungkol sa ating darating na halalan kasi inaantay ko tong hearing na to. Ready ako. Actually, sabi ko nga sa inyo, pag-upo ko, ang katapat ko si Rex Laudianco, yung director ng spokesperson ng Comelec. Nilatag ko kaagad ang 6 na USB ko. Sigurado ako, bakit 6? Isa sa 2010, isa sa 2013, isa sa 2016, isa sa 2019. Good kayo, Comelec. Hinati-hati ko. Kasi kung sakaling tanungin ako, pero hindi matapos, yung year lang na yun. Ayokong ipakita yung iba. Kasi makikita nila, mababantayan nila. So hinati-hati ko yung eleksyon. Plus may 2 akong master. Kasi nangyari na yan sa akin dito sa Santo Tomas. Nagbigay ako ng speech. Magbibigay ako ng speech. Ang katapat ko, ang Mandarayang PPCRB. Nung binigay ko yung USB, pagbalik, walang laman ng USB mo, binura pala nila. So, wala noon, nagdadala ko ng extra. So, 6. Nilatag ko sa harap ko. Pinakita ko kay Director Laudianco, yung spokesperson, handang-handa ako sa'yo. Tapos may dala pa akong 2 staff na pitpit yung mga dokumento. Kung pinagsalita nila ako tungkol sa halalan, ayari si Comelec. Goodbye, rest in peace. Sir! Ano yun, George? Yes. George Garcia, ito. Hindi ako tulad ni Atty. Respicio na kaya-kaya mong kakasukasuhan. Subukan mo lang. Subukan mo lang, George Garcia. Basta doon sa hearing na to, I'm very grateful na sinupina ako, pumunta ako doon ko nalaman ang gumorgor sa Facebook ko, ikaw, George Garcia. Kasi yung isang mita doon, palaging Comelec. So alam ko sila ang nakipag-usap doon na tanggalin mo yan. Basta ito lang, George, 3 days until Friday at the close of business on alas 5. Pag hindi mo yan pinalik ang account ko, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol sa pagmanipula sa Korte Suprema. Executive Secretary Bert Sabin, tawagan mo na si George. Naku, patay tayo dito. Ayaw mo mangyari. Sir, Pag sinabi ko, gagawin ko yan. Yes. Knowing attorney? Basta, George kasi mananagot ka kay Lisa Marcos. Attorney, pwede po magtanong? Yes, boss. Kuan po, sa lahat po ng ginagawa nilang investigasyon, ng TWATCOM, ng TRICOM, ano pang kong nila, sa tingin po nila bilang isang magaling na abogado, ano po kaya klaseng batas ang pwede nilang gawin pag
Ay, ganda ng tanong. Ganda. Hindi ko sasagot yan, ma'am. Because ang sagot ko would be very speculative. Hayaan na muna natin. Baka makopya, attorney. Oo. Hayaan na muna natin na gumawa ng batas Baka yung ating mga makopy-paste. mambabatas. At least, ibigay natin yan sa kanila. Kasi trabaho nila yan eh. So, hayaan natin silang gumawa ng batas. Kung hindi tayo nauuwi sa gusto natin, pwede naman i-question ito sa Korte Suprema. Exactly. Pwede din naman nilang baguhin. Oo. So, I don't want to... Ito mga congressman na to, hindi ko naman to kalaban eh. Mga kasama ko to eh. Oh. In fact, mga mababait to eh. Mababait to sa akin. Si Joyce Garcia lang problema. Pati itong Comelec. Attorney, paano kayang nangyayari doon sa Davao? Eh, dalawang dump truck po yung machine na nakalagay lang po doon wing sa van isang yun, di lugar dump na truck yun. walang walang security, walang pulis, walang pumilik, walang or ano. Ano Yun na kayang nga, mangyayari yun na nga, doon? ma'am. Hindi lang ilan, Yun dalawang na nga, truck ma'am. po yun eh. Ang nangyari nung 2010, nangyayari na naman ngayon. Kaya nga sinasabi ko, itong dayaan ni Comelec, it is as sure as the sun rises tomorrow in the east and sets in the evening in the west. That is the east, nandun ang west. Oh. So, sigurado ang daya ni George Garcia. Kaya nga eh, sinuspindi yung account ko for 180 days. That is before the election and after the election para hindi talaga ako makapagsalita sa inyo. Kaya katawag, George, kaya putang ina mo talaga. Oh, yun, direct yun ha. Salbahe ka talaga. Basta pag hindi mo binalik ang account ko in 3 days, Friday 5 p.m., ilalabas ko yun. Abangan Yung namin affidavit ko. Yun, attorney. Ilalatag ko kung paano minanipula ni Lisa Marcos at ni Chief Executive Secretary Bersamin ang Korte Suprema. Election issue yan. Sige. At, attorney, galing po sa UK, marami nang nagkakaproblema ngayon tungkol po doon sa kanila hong pagrerehistro sa online voting. Ano po masasabi niyo po dito? May kinalaman kaya ang Comelec dito? Kapalpakan niya ng Comelec. Kapalpakan talaga niya ng Comelec. Actually, yung sinabi ni Atty. Respicio, totoo yun. In fact, yung ebidensya ko, ang unang-unang ipakita ko, transmission anomalies. Tatlong klaseng transmission anomalies na magpapatunay na yung sinasabi ni Atty. Respicio is possible. Posibleng mangyayari. So, Attorney, with regards doon po sa video na sinasabi, kanina tinalakay din doon. At parang ang sinasabi po ng TRICOM is ito daw po ay isang deepfake videos. So ano po ang reaction nyo nun? Kasi kanina, marami rin mga netizens ang nagtatanong, since inungkat po yan dito sa Tri-Committee, baka po pwedeng imbestigahan na rin kung ito po ba talaga si BBM to o hindi. At gusto rin po ng taong bayan, para matapos na ang issue sa pagbabansag sa kanyang bangag, magpa-political drug test na. Ano po masasabi niyo doon tungkol sa video, attorney? may certification naman si Maharlika na the video is authentic, siya. unedited, original, hindi siya binago. So because it is made by American experts na walang ka-interest sa politika natin, maniniwala ako doon. Doon ako maniniwala. Huwag ka maniwala doon sa mga tao magsasabi na may political interest. Di ba? So hindi ako maniniwala sa Pilipino. May political interest yan eh. Ako hindi rin ako maniniwala sa sarili ko. Maniniwala ako sa Amerikano kasi walang interest doon. Di ba? So sinabi ng American expert, authentic to, original to, hindi binago. So that's it. Yun ang tatanggapin ko. Attorney, since ang Tri-Committee hearing po na ito, para di umano, gumawa ng batas kung paano po i-counter ang mga fake news. At Si George Garcia, number 1 fake news. At napag-usapan nga po ang patungkol sa video ni BBM na nagdodroga. Dapat po ba, since fake news ang gusto nilang talakayin, busisiin at talagang alamin ng Kongreso kung talaga bang totoo, hindi yung fake news at ito po ay matuldukan ng issue na to kasi binuhay po nila ito eh. Ali, magko-comment muna tayo doon sa about sa video ni BBM mga kabalitan. Yung kay Bongit rather. Kasi nga po, kung talagang gusto ho nilang matapos-tapos yung issue na ito patungkol kay Bongit, dapat sila diyan sa TRICOM ay mag-initiate din o magre-request sa ating Pangulo na para matapos na ito, para tayo yung lumabas ka ang ano kasi nito, kinalabasan parang sila pa rin yung fake news peddler mga kabalitaan.
yung TRICOM na yan. Kasi nga hanggang tanong-tanong lang eh. At sila mismo, hindi ho nila napapatunayan na itong paggamit di umano ng pagsisingot ng harina ni Bungit ay hindi totoo ayon sa kanila, pero wala ko silang ebidensyang pinapakita. So sa kabilang kampo ay merong ebidensyang pinapakita. O ano bang gagawin ho para matuldukan itong isyong ito? Sila mismo ang gagawa ng hakbang na ipapamukha ho sa mga taong nagpapakalat sa videong ito na sila ay mali. Wala silang ginagawa eh. Puro kinukontra-kontra lang nila yung mga sinasabi ho ng mga DDS vloggers. Na mismo lang pinoprotektahan lang ho nila yung presidente ho natin. Di ba sila dapat, kung may sa tingin lang may anomalya o may problema, dapat silang mag-imbestiga dyan? Ba't hindi ho nila i-request si Bungit na magtanong? Or kahit sulatan na kumari ba, magpadala ka ng resulta ng hair follicle test para at least kami na ditong bahala sa House of Retaliation mga kabalitaan. Hindi po ba? Ganun lang ho sana kasimple. Kaso nga lang, ayaw lang gawin yan kasi talagang mapapasuho sila. Talagang mache-checkmate ho sila. Yun ang nasa isipan ho nila eh. Kasi sila rin mismo, nagdududa din. Nagdadalawang isip din mga kabalitaan. Kaya hanggang doon na lang ho sa pagtatanong yung ginagawa ng TRICOM na yan. Yun pang punto ho natin. Dapat, kung gusto nilang matapos yung issue na to, well, mag-initiate sila, request sila sa ating presidente, at gusto nila samahan nila para sigurado hong na hindi manipula yung resulta ng ng hair follicle test kung sa tingin nila ay hindi ho wala hindi totoo yung mga akusasyon laban sa ating Pangulo. Para maliwanagan na rin ang taong bayan. I think it's in the best interest of everybody na tapusin tong inquiry na to. Yung sa video, pwede naman siguro nilang, well, depende kung kay Marlica kung ipapadala niya yung investigation. Oo. And well, let's take it from there sa susunod na hearing. Tingnan natin. Basta ako, I'm always prepared sa issue ng pandaraya sa eleksyon. Kasi pinag-aralan ko talaga yan ng 14 na taon. O tingnan ninyo, mga kababayan, kung gawa ko lang yung istorya ng dayaan, hindi ako magpapakita doon. Kasi kakatayin ako ng buhay. On the other hand, USB pa nga lang pinakita ko, umatras na si Comelec eh. USB pa lang pinakita ko, umatras na. Pero may laman yung USB ha, hindi yung bluff. Hindi yung bluff. May laman yun. Mabibigat ang laman doon. Yung tatlong makapal na folder, actually ganito makapal eh. Smoking gun yun. 99 smoking gun, hindi lang 1 smoking gun, 99 smoking gun. Kumbaga, magbabarilan kami, 99 ang hawak kong baril. Sige, sinong gusto makipag-duel sa Comelec? Charles, gusto mo? Mag-duel tayo, 99 yung baril ko. Ikaw, ewan ko. Attorney, how about dun sa atmosphere dahil dati kayong kongresista? Kanina kasi nanonood tayo, napaka-unparliamentary na po nung nangyayari. Especially, noong ito pong si Congressman Abante, para bagang napakadami pong mga sinasabi at hindi pinagsasalita. Nang maayos yung mga resource person natin, particularly si Ma'am Joey. Sa atmosphere po at bilang kayo na naka-attend po kanina doon, masasabi niyo po ba na naramdaman niyo po yung tinatawag na chilling effect kanina? Actually, hindi ko naramdaman yun. Kasi nga, siyempre hindi ko naramdaman, umatras si Comelec eh. Umatras ang kalaban ko. Yan ang malinaw. Yan ang isabihin nyo sa buong publiko. Nandun ang Comelec, umatras. OFW ha, pakinggan yung buti sinasabi na attorney ha, OFW. Umatras ang Comelec eh. Ito na sana yung pagkakataon na magbanggaan tayo. Actually, tuwang-tuwa ako dito sa Sampina. Ito na yung panahon na magbanggaan tayo sa publiko. Maraming nanonood. Papakita ko yung ebidensya ko ng daya ninyo, Comelec, George Garcia. Mula pa noong 2010 hanggang, sabihin na natin, hanggang 2025. Attorney, Yes. magkasama po tayo ng 3 beses na rally dyan po sa Comelec regarding po sa Smartmatic. Yes. Wala na po ang Smartmatic ngayon. So, may nakikita pa rin po kayo posibilidad na magkadayaan sa transmitting po, pagka-transmit ng mga... Itong George Garcia na ito, madaldal to. Kuya, andito na sila Joey, sila Tapusin ko Jose. to ha. Answer. Andito na sila, Sino guys. naman next? Tuloy. Sabi ni George Garcia,
Yung QR code sa resibo ninyo, pwedeng i-verify doon sa makina. Tinanggal yan ngayon. Wala na. Hindi na mabiverify ang QR code sa resibo. Ibig sabihin, dadayain talaga itong eleksyon na to. Sir, siguro, Hindi pwede. Hindi last na question, sir. Paano tayo makasigurado, sir, na ligtas po yung mangyayaring eleksyon? At ano yung habol natin kung sakaling may dayaan? Walang ligtas na eleksyon sa panahon ni George Garcia. Klaruhin ko yan. Walang ligtas na eleksyon sa panahon ni George Garcia. Eh kung gusto mo, George, pumunta ka doon sa hearing, doon tayo magbanggaan. Sir, sa dayaan may... Talaga yan kay George Garcia. Hindi lang to give justice to Atty. Respicio. Ikaw, George, pumunta ka doon sa house. Doon tayo magbanggaan. Ilalatag ko yung ebidensya ko. And pag napatunayan ko yung daya ninyo, bumaba ka, Chairman. Wala ka silbi. Yun. Anyway, pag ako naman napatunayan mong nagsisinungaling, pwede pa mo ipakulong. Fair enough. Friday, 5 p.m. Friday 5 p.m. George, pag hindi mo binalik ang account ko na Friday 5 p.m. Preskon ka, sir. lalabas ko. Preskon ka, sir. Atawag ka, preskon, sir. Hindi. Ipa-file ko yun. Yung affidavit na yun. Samahan namin, Ipa-file sir. ko. Samahan ka namin. Hindi ka namin samahan, sir. Huwag na. Kasi hindi ko ipa-file dito. Ipapadala ko sa Amerika. Ipapadala ko sa Amerika para doon ibulgar. Hindi ako pupunta doon. Ipapadala, email lang naman yan eh. I-scan ko lang, i-email ko lang. Basta George, sasampalin ka ni Liza Marcos na dahil. Kung ayaw mong sampalin, ibalik mo yung account ko. Balik mo na yan, George Garcia. Banat natin Elizabeth. Isang banat ulit. Ay, gusto ko nga ganyan eh. Di, ito banat mo eh, Liza. Nasaan ka ba ngayon? May isa pa, liman na Liza, nasaan ka ngayon? The biggest proof na wala siya rito, nung nag-meeting si Exec, Defense Secretary ng Amerika nandito, wala siya doon. Wala nga. So, tanong ko, nasaan si Liza Marcos? Proof of life. Proof of life. Hindi yung picture-picture, kailangan buhay. Buhay na kumakaway. Kasi yun ang itatanong ko kay Liza Marcos. Okay, Salamat, sir. Salamat, sir. Ayun, magandang pasabog ho yan ni Atty. Glenn Chong at siya din mismo na niniwala na wala rin pala sa Pilipinas itong si Liza Araneta Marcos mga kabalitaan. Alright, so hanggang dito na lang ho tayo dahil po ay may gagawin pa po tayo. Maraming salamat ho, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay ho tayong lahat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim at saludo din sa ating mga overseas Filipino worker na ating tinuturing bagong bayani ng ating bansa. Sa ating mga moderators, sa ating mga silent viewers, of course, no? Sa ating mga live viewers, kung may live ho tayo mga kabalitaan. Replay o Team Replay. Salamat ng marami ho mga kabalitaan. Mami Rose and Daddy Burning, Tobias Family Tubi, mabuhay ho tayong lahat. At panatiling tumutok lamang dito sa ating munting bahay dahil ang bahay na ito ay para ho sa inyo. At tayo po ay naglalahad ng komprehensibo at totoo presko na mga impormasyon, balitaan. At tayo po ay tumutuwid sa mga binabaluktot na mga impormasyon, lalo na pag-usapan ang away politika sa ating lipunan. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao, saan man lupalop ng ating mundo, basta may mga Pilipino, ang Danagan Balita Reaction Video News sa update ay para ho sa inyo. To God be the glory. Wawa, chip chip. Peace out. Danagan Balita.